Marahil nga ay totoo ang salitang tadhana. Yung tipong hindi pa kayo nagkikita ay may nagbubuklod na sa inyo. At sa unang pagtatama pa lamang ng mga mata ninyo, sa araw na itinakda ng mga bituin, ay alam na agad ng mga puso ninyong para kayo sa isa't isa. Dear Amihan Stories presents The Cute Beggar is My Son. Written by Lulu Writes. Nang marinig ng 24 anyos at rakiterang single mother na si Catherine, Kathy Cordova, ang sunod-sunod na pagkatok sa pinto, ay agad niyang nilapitan at hinila ang anak para magtago sa ilalim ng mesa upang hindi sila makita ng landlady na 2 buwan nang hindi pa nababayaran. "Mama!" "Shh!" Agap niya sabay takip sa bibig ni Sevi. "Huwag kang maingay. Baka marinig tayo. Kapag nalaman ni Ate Beth na pinagtataguan natin siya, lagot tayo." "Ha? Mama, akala ko nagpauna ka na ng 1,000. Hindi mo ba binayad yung 1,000 tinip sa akin nung matanda sa simbahan kahapon?" Gulong-gulong tanong ng 6 na taong gulang niyang anak na si Sebastian, o mas kilala sa pangalan na Sevi, na ang isip ay sapilitan ng pinatanda ng kahirapan na kanilang kinasasadlakan. "Sevi, shh! Mamaya na. Pag-alis niya na, ha?" "Ma, hindi mo nga binayad. Kung hindi, saan mo po ginamit ang pera?" "Huwag kang mag-alala. Nasa akin pa ang pera. Hindi ko yun ginastos sa ibang bagay, nak. Ang totoo, hindi ko maatim na gastusin yun kaya hindi ko naabot kay Ate Beth. Kahit sinabi mong ayos lang yun, na iyon munang ibayad ko." "Po, bakit naman ayaw niyong ibayad kay Ate Beth? Dahil ba ipinangsusugal niya lang? Mama, kahit naman ipinangsugal niyang bayad natin, labas na tayo ron kasi pera niya na yun, di ba?" Malalim siyang bumuntong hininga, sabay sulyap sa black shoes na nakuha nito sa kapitbahay, na kasalukuyang mas pinaiitim gamit ang 10 pisong marker pen. "Si Mama talaga, okay nga lang po sa akin na mapunta sa renta ang perang yon. Nasaan na po ba? Ako nang magbibigay kay ate." Anito sabay tayo at baling sa kanya. "Pag nakahulog tayo, miski 1,000, tatantanan niya po tayo kahit papano. Hindi ka na rin niya ipapahiya pag nakakasalubong kayo. Ayaw niya po ba nun?" Tanong nito bago lumakad patungo sa maliit nilang altar. "Oh, mula rito. Nasaan pong wallet mo, Ma? Ma, yung wallet mo, saan mo po nilagay?" "Sevi, anak, pasensya ka na, ha? Pasensya ka na talaga. Imbis na ipambili mo ng sapatos at bag para sa pasukan ng perang kinita mo, napunta pa sa renta na hindi mo naman dapat pinoproblema." Sabi niya habang pilit na kinokontrol ang emosyong nakatingin dito. "Kaya po ba hindi niyo binayad kay Ate Beth ang binigay ko? Kasi nahihiya po kayo sa akin?" Hindi siya umimik. Sa halip ay iniwasan niya ang mapangkastigo nitong tingin. "Naiintindihan ko pong sitwasyon natin, Ma. Hindi pa lang tayo pinapalad at sineswerte, pero kapag naka-jackpot tayo, siguradong i-spoil mo rin ako tulad ng ibang mayayamang bata, di ba? Bibilhan mo rin ako ng pangarap kong pantalon, sinturon at relo na nakikita natin sa Isetan, di ba, Mama?" Tanong nitong may mapaklangisi niyang tinanguan. "Oo, Sev. Oo naman. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo kapag mayaman na tayo. Pangako yan." "Alam ko, Ma. Kaya nga okay lang sa akin na gamitin mo na lang yung kinita ko para sa renta natin. At ang taas noon na nating masasalubong si Ate Beth pag nakita na natin siya sa labas. Tsaka yung sapatos na pinaglumaan ng anak ni Ate Claire, hindi naman po lumang-luma eh. Bakbak lang ang unahan nun kasi pasad-sad maglakad si Jampol. Pero pwedeng-pwede pa." Pigil ang mga luhang binunot niya mula sa tagiliran ang pitakang pinaglalagyan ng 1,000 ng anak. Imbis na hayaan si Sevi na mag-abot niyon sa landlady na may leon ng ugali, minarapat niyang siya ang humarap dito. "Sino ho sila? Anong ipaglilingkod ko sa inyo?" Tanong niya nang mapagtantong hindi si Ate Beth ang nasa labas. Pinagmasdan niya mula ulo hanggang paa ang matandang lalaki sa kanyang harap. Sa isang tingin
Agad niyang nahinuha na galing ito sa karangyaan. Ma, bakit? Hindi ba si Ate Beth? Don Juancho! Tuwang-tuwang tawag ng anak niya sa estrangherong ang muka ay agad na lumiwanag pagkakita rito. Bago nito matakbo ang matandang lalaki na hindi niya kilala, ay nahawakan niya na ito at nahila sa kanyang likod. Okay lang ma, kilala ko po siya. Siya po yung kinikwento ko sa inyong matanda. Yung pumakyaw sa sampagita ko kahapon at nagbigay sa akin ng 1,000 na tip. Paliwanag nito. Nang muli siyang mapatingin sa matanda, ay natagpuan niya ang sariling nakikipagnitian dito sapagkat tulad ng kwento ng anak ay magaan nga talaga ang aura nito. Pasensya na ho kayo sa bahay namin at maliit lang. Nag-aalangan niyang paghinging depensa matapos papasukin ng hindi inaasahang bisita. Ayos lang iha. Kung mayroong dapat mahiya, ako iyon, sapagkat bigla na lang ako sumulpot. Tugon nito. Nang mahuli niya ang pasimpleng pagpaypay ng matanda upang maibsan ang init ng darama, ay dali-dali siyang humanap ng kahit anong pwedeng ipaypay rito. Ngunit walang nakitang kahit na ano. Soft drinks po, kape o juice. Gusto niyo po ba? Alok niya. Jollibee. Jollibee? Jollibee po? Ninenervyos niyang ulit pagkat miski pa ang mix and match ay hindi sasakto sa perang kanyang hawak. Sevi, gusto mo ba ng Jollibee? Anito sabay baling sa bata na ang mata ay agad ng pumungay dala ng pagkatakam. Sa bilis ng pangyayari ay hindi niya na napigilan pa ang matanda nang abutan nito ang anak niya ng ilang libo at pinasamahan sa driver para bumili sa fast food. Huwag kang mag-alala iha. Wala akong planong kidnapin ang anak mo. Bibili lang talaga sila ng pagkain at babalik din kagad. Paniniguro nitong kanyang ikinakalma. Ano nga palang pangalan mo? Catherine po. Pero mawalang galang na po. Pero ano ho ba kasing kailangan niyo sa aming mag-ina? Gusto ko lang malaman kung pwede. Hindi po. Sansala niya sa kung anong sinasabi ng Don. Hindi po ako magsisinungaling sa inyo at sasabihin na kayang-kaya kong buhayin ang anak ko dahil alam kong alam ninyong nahihirapan ako. Kaya nga kahit musmus pa lang ay naglalako na siya ng kung ano-ano at kung minsan namamalimos. Pero ginagawa ko naman po ang lahat. Bago makaluhod sa harap ng Don ay dali-dali na siya nitong tinulungang makabalik sa kanyang kinauupuan. Iha, huwag kang lumuhod. Hindi mo kailangan lumuhod sa akin. Ginagawa ko po talagang lahat ng pwede kong gawin para masigurong hindi siya nagugutuman at nakakapag-aral. Kaya, pwede po bang hayaan niyo na lang kami? Huwag niyo po akong i-report sa DSWD. O taga-DSWD po ba kayo? Huwag niyo pong kunin ang anak ko. Si Sevi lang ang meron ako. Siya lang po ang yaman ko, sir. Kaya kung pwede, hayaan niyo na lang na sana kaming mag-ina. Iha. Pagpapakalmang pukaw nito sa kanyang atensyon. Hindi ako nagpunta rito para kunin sa iyo si Sevi o sirain ang pamilya ninyo. Hindi po. Hindi. Ulit nito sa mas kalmadong tono. At hindi rin ako taga-DSWD. Kung hindi, ano pong dahilan ng pagparito niyo, sir? Agad niyang kinuha ang picture na inaabot nito at nitong sumulyap sa Don nang mapagtanto niya na ang lalaki sa larawan ay may pagkakahawig sa kanyang uniko iho. Nasisiguro niya na pagtanda ni Sevi ay mataas ang tsansang ganoon din ang itsura nito. Kilala mo ba ang lalaki sa picture? Umaasang tanong ng Don. Hindi po. Ngayon ko lang po nakitang lalaking ito. Sigurado ka ba? Tingnan mo ng mabuti iha. Sure ka bang hindi mo pa nakakita ang lalaking yan? Nakakasama. Kahit isang gabi. Kahit isang gabi? Ano pong ibig niyong sabihin? Bakit hindi niyo na lang po ako diretsuhin? O kaya, ay bakit hindi kayo ang magsabi sa akin kung sinong lalaking ito? At kung bakit gusto niyong palabasin na magkakilala kami? Gael. Gael Alonso ang pangalan ng lalaking nasa picture. Tulad ni Sevi, uniko iho rin ang batang yan. At pinakita niyo po sa akin ang picture niyang ito at sinasabi sa akin ang lahat ng ito kasi... Kasi kamukhang-kamukha ni Gael si Sevi. Saad nito sabay labas ng childhood picture ni Gael na nagbigay patunay sa sinasabi. Mula nang makita ko si Sevi sa simbahan kahapon, hindi na naalis sa aking isip ang pagkabaka sakaling anak ni Gael ang anak mo. Na baka...
Hindi po anak niyo ang anak ko, sir. Unless, nagpa-freeze ng sperm cell niya ang anak niyo na naiturok sa maling surrogate, ay imposibleng anak niya si Sevi. Excuse me, what? Gulat na tanong ng matanda. Malalim siyang bumuntong hininga at tumanaw sa bintana. Nang masiguro niyang wala pa ang anak, ay sa kanya ipinagpatuloy ang pagkukwento. 7 taon ang nakakalipas. Nang pumayag ako maging egg cell donor at surrogate mother sa amo ko sa US. Pauna niya. Pareho silang lalaki at gusto nilang magkaanak, ngunit gusto nilang kadugo nila ang bata na pwede lang mangyari sa tulong ng surrogacy at IVF. Pagpapatuloy niya, habang nagpapaliwanag ay wala sa sariling napahawak siya sa dibdib. Nang maramdaman ang pananikip niyon, matapos niyang maalala ang lahat ng nangyari. Iya, ayos ka lang ba? Maiinom. Kailangan mo ba ng maiinom? Hindi na po. Ayos lang ako. Kaya ko po. Paninigurado niya at muling nagpatuloy. Hindi ko hinindian ang alok nila kasi may sakit ang mama ko. Kailangan kong magpadala ng pera para sa open heart surgery niyang hindi rin nangyari kasi pumalpak ang surrogacy ko. Pumalpak? Paanong pumalpak? Ano nangyari? Kung ayos lang sa'yo na ikwento sa akin ng detalye, gusto ko sanang malaman. Pero kung hindi na ikaw komportable, ayos lang din. Hindi kita pipilitin. Saglit siyang natingilan. Pilit niyang tinatansya ang matandang kaharap at namalaya na lang niya na sinisiwalat niya narito ang sikretong kahit kay Sevi ay hindi niya ipinaalam. May doktor na sumira sa procedure ng IVF mo dahil galit siya sa may-ari ng fertility clinic. Para makaganti dahil na pa-revoke ang lisensya niya at nagkakaso pa ng malpractice, ay pinakailaman ng doktor na yon ang mga sperm sa freezer. Tama ba ako ng intindi, Iha? Iyon ba ang tinutumbok mo? Opo. At sa trial na mismo ng doktor na yon, nalaman ang ginawa niya sa laboratory na ilang buwan na ang nakalipas. Successful na ako na-inseminatan nung panahong yon. Oh, heavenly God. Bulong nito. Nang malaman ng mga amo ko na hindi nila anak ang 3 buwan ko nang pinagbubuntis. Saglit siyang tumigil upang hayaan ang sarili na habulin muna ang kanyang hininga. Gusto nilang ipa-terminate ang ipinagbubuntis ko. Pagpapatuloy niya. Ayaw na nilang ituloy kasi hindi naman sa kanila ang bata. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang patayin yung baby sa sinapupunan ko. Kasi akin pa rin siya. Parte ko pa rin siya. Hindi kaya ng konsensya ko. At ayaw ko magkasala ng ganoon sa Diyos. Kaya pinagpatuloy ko. And then what happened after, Catherine? Hindi nila ako pinilit na ipa-abort si Sevi. Pero pinauwi na nila ako ng Pinas. Umuwi ako rito nang walang dala. Miski 5 duling. Kaya hindi na rin naoperahan si Mama. At namatay siya 2 buwan pagkatapos kong ipanganak si Sevi, sir. Sa pag-aakala at pag-asang makakakuha ko ng oportunidad dito sa Manila para sa aming mag-ina, lumuwas kami galing probinsya. Pero wala eh. Pahirapan po talagang humuli ng swerte rito. Kaya heto kami. Sapagkat hindi nila alam kung anong pwedeng gawin, pagkatapos niyang i-share ang pinakatatagong lihim, ay napilitan siyang ngitian na lang ito. Kaya yun po, unless nagpa-freeze ng sperm cell ang uniko iyon ninyo at nasabihan siya ng IVF clinic na na-inseminate sa ibang sperm niya, imposible po talaga na anak niya at apo niyo si Sevi. Sa pagkakaalam ko, hindi naman sumailalim si Gael sa ganyang procedure, kaya imposibleng ang kamag-anak namin si Sevi. Pero Catherine, Kati na lang po. Kati, ang gaan-gaan ang loob ko sa batang iyon. Pagkat sabik na sabik ako magkaapo at umasa kung baka may chance ang apo ko siya. Kaya nagkakaganito ako ngayon. Pero alam niyo na pong hindi. Nalinaw ko na po sa inyo na imposible po iyon. Well, sino bang magsabing kailangang kadugo ang isang bata para maging apo ko? Tanong nito sabay tapik sa dibdib. May puwang sa puso ko ang batang iyon at hindi ko na pinahihirapan ang sarili ko, Iha. Kung papayag ka, gusto ko magpakalolo sa kanya, Kati. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Matalinong bata ang anak mo. Madiskarte at halatang punong-puno ng pangarap. Oo nga at hindi namin siya kadugo ni Gael. Pero nakakita ko pa rin sa kanya ang sarili ko at ang anak ko. Kaya kung papayag ka at hindi mo mamasamain,
Gusto ko sanang sa amin na muna kayong mag-ina. Ako nang bahalang magpaaral kay Sevi sa lahat-lahat at ikaw, kung may gusto kang gawin, mag-aral o kung kailangan mo ng trabaho, ako ang bahala. Bibigyan kita. Pwede kang maging kasambahay sa amin habang nag-aaral ka rin kung sakaling gusto mo. Tama ba ako na hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, Iha? Hindi nga po. At sobrang pangarap ko na makapagtapos ng pag-aaral. Kasi pakiramdam ko yun ang unang hakbang para magkaroon ako ng maayos na trabahong tutustos sa lahat ng pangangailangan namin ni Sevi. Anya, sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip ay biglang hinaplos ng matanda ang likod ng kanyang palad. May charity ang kumpanya namin na nag-grant ng full scholarship, Iha. Kayang-kaya kitang pag-aralin sa kahit anong paaralan at kahit anong kursong gusto mo. Habang nag-aaral ka, hindi mo kailangang problemahin si Sevi. Mag-focus ka lang muna sa pagtatapos at kapag may trabaho ka na, saka mo isipin ang pagtustos at pagbuhay mo sa inyong mag-ina. Ano, Kati? Payag ka ba? Tanong ng Don. Sandali siyang natahimik. Sa ikalawang pagkakataon ay pinasadahan niya ng tingin ang matanda mula ulo hanggang paa. Sa kanya sinipat ang kabuuan ng kanilang barong-barong. Sa takot na baka tuluyan ng hindi magkaroon ng magandang kinabukasan ng kanyang anak, ay pikit mata at buong tapang niyang pinagkatiwalaan ang kabaitan at oportunidad na inaalok ng matandang parang ligaw na anghel na napadpad sa kanilang pinto. Samantala, mahirap hanapin ang taong ayaw magpahanap, Gael. Alam kong kayang-kaya mong tustusan ang gasto sa pagpapahanap sa babaeng yun. Pero 6 na taon nang nakakalipas. Talaga bang wala kang balak na sumuko? Tanong ng matalik na kaibigan ni Gael mula sa kabilang linya habang nasa biyahe siya pauwi ng mansyon. Levi, I can't. Anak ko ang pinagbuntis ng babaeng yun. May responsibilidad ako sa kanya, pati na rin sa bata. Hindi kaya ng konsensyo ko na habang nagpapakasasa ako sa marangyang buhay, ay nahihirapan na mag-ina ko. Mag-ina? Kung makapagsalita ka naman, parang naanakan mo ang surrogate na yon sa natural na paraan, bro. It's her egg cell that was inseminated. She carried my child and hopefully gave birth to our baby. Natural man o via IVF, it doesn't matter. Mag-ina ko pa rin sila. At kung kinakailangan kong pagbalibalig rin ang bawat sulok ng Pilipinas, gagawin ko. Mahanap lang sila. Good luck on that then. Kung may magagawa pa ako para matulungan kang pagbalibalig rin ang sangkalopuan ng bansa, mahanap mo lang ang mag-ina mo. You know, I'm one call away. Sakto sa pagbaba niya ng call ay ang biglang pagpreno ng driver, dahilan para bahagya siyang masubsob. Mang Ber, anong nangyari? Pasensya na, Gael. Bigla kasing sumulpot yung bata eh. Muntik na dating masagasaan. Bata? Saan? Paano nagkaroon ng bata rito sa atin? Kaninong anak yan? Sunod-sunod niyang tanong na hindi na nadugtungan nang makita niya ang maamong muka ng batang lalaking agad niyang nilabasa. Sorry po kung bila akong tumakbo. Kinukuha ko lang naman tong kuting kasi masasagasaan niya po pag hindi ko dinampot eh. Nakangusang paliwanag nito habang yakap ang malnourished na tilapia kitten. Sir, nagkita na po ba tayo dati? Nabentahan na po ba kita ng sampagita sa may simbahan o di kaya ay nalimusan? Pamilyar po kasi kayo eh. Hindi ko lang maalala kung saan tayo nagkita. Tanong ng bata. Bukod sa hindi siya makapaniwala at hindi makahinga gawa ng nakikita, pakiramdam niya ay pinaglalaroan din siya ng kanyang paningin kung kaya't pilit pa siyang kumurap. Teka, kayo ba si Sir Gael? Anak po kayo ni Lolo Wancho? Lolo Wancho? Opo, si Lolo Wancho ko. Hindi ko po siya totoong lolo, pero sabi niya, payag siyang maging parang totoong lolo ko. Sir Gael, ano pong nangyayari? Bakit bigla niyo po ako niyayakap? Saka, umiiyak po ba kayo? Bakit po? Bagaman ayaw niya pang pakawalan ng batang lalaki, wala siyang choice kung hindi pakawalan ito bago pa ito tuluyang matakot sa kanya. Sevi, ano nangyari? Mula sa batang lalaki na ang muka ay parang replika ng sa kanya, ay napunta ang tingin niya sa may-ari ng malumanay na pamabaing boses. Anong nangyari? Anong ginawa mo? May nasira ka ba? May kasalanan ka ba? Bulong nito sa batang punong-puno ng pagtatangging umiling. Wala po.
Wala po ata. Hindi ko sigurado, ma. Ano lang po. Meron nga. Anong ginawa mo? Muli nitong pag-uusisa, ngunit bago pa makapagpaliwanag ang bata, ay humarap na ito sa kanya. Sir, paumanhin po sa kung anong abalang naidulot ng anak ko. Kilala mo ko? Tanong niya nang mapansin ang nangingilatis nitong pagtingin. Opo, hindi ko pa po kayo personal na kakilala. Pero nakita ko na kayo sa picture. Kayo po ang anak ni Don Juancho, hindi ba? Galing sa kanya ay sa batang lalaki naman ang muli nitong binalingan. Ano ba kasi nangyari, Sevi? Sevi? That's his name? Opo, Sir Gael. Sebastian, pero Sevi na lang. Tugon nito sabay sulyap sa anak na humihila sa damit nito. Mama, alam mo ba, bigla na lang ako niyakap. Ang higpit-higpit po ng yakap niya sa akin. Parang yung yakap ni Lolo nung nakita niya ako sa simbahan. Bulong ni Sevi na nagnakaw ng tingin sa kanya. Gael, iyo, nandito ka na pala. Napaaga yata kong imo. Naayos mo ng problema sa muna ako? Tanong ng kakalapit lang niyang ama na hindi niya magawang sulyapan sapagkat ang buo niyang atensyon ay nasa magkahawak kamay na mag-ina. Gael, are you with us? Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ba nakatingin ka ng ganyan sa kanila? Isang beses itong pumalakpak sabay turo kina Cathy at Sevi. If you're curious about them, this is Catherine and Sebastian Cordova, an esteemed guest of mine, and they are staying with us for the meantime. Ikaw yun, hindi ba? Tanong niya sa babae na kanina pang tila nakikipagsukatan ng tingin sa kanya. Ako po ang alin, sir? Yung surrogate sa US. Yung aksidenteng naturo ka ng... Nang makita niya ang tarantang pagtakip ng babae sa tainga ni Sevi, ay agad siyang tumigil sa pagsasalita. Mama, ano po yung sugar gate? Punong-puno ng kainosentehang tanong nito. It's surrogate, not sugar gate, Sevi. Sagot ng kanyang ama. Ano nga pong ibig sabihin ng Lolo Juancho? Ang ibig sabihin nun ay... Teka, Gael, what is the meaning of this? Bakit alam mo naging surrogate si Cathy? Kasi, siya yung matagal ko nang hinahanap pa. Noong nagkaroon ng kaguluhan sa IVF clinic kung saan ako nagpa-freeze ng sperm, siya yung surrogate na na-inseminate ng sperm ko. At halos 7 taon ko na siyang hinahanap simula nang pauwiin siya ng amo niya rito. Kaso lang, pekeng pangalan ang ginamit niya papunta sa US. Kaya hirap din akong tuntunin siya. Frustrated niyang paliwanag. Wait, pagmamayari mo ang sperm na yon, ibig sabihin, itong si Sevi ay anak mo nga. Apo ko ang batang ito. Tanong ng ama na hindi niya magawang pagtuunan ng pansin sapagkat na kay Cathy lang ang kanyang tingin. Don Juancho, pwede po bang kayo na munang bahala kay Sevi? Kakausapin ko lang ang anak ninyo. Tanong nito sa kanyang ama na bago pumayag ay naiwan na nila sa driveway. Ikaw ba talagang may-ari ng sperm na na-inseminate sa akin sa klinik? Ikaw ang tatay ni Sevi? Punong-puno ng pag-aalinlangan nitong pag-uusisa na marahan niyang tinanguan. Oo. Pigil hinanga niyang pag-amin. Ako may-ari nun. Akin si Sevi at ang tagal-tagal ko na kayong hinahanap. Muli siyang bumuntong hininga sabay tigil sa pabalik-balik na paglalakad upang humarap dito. Ginawa ko ng lahat ng pwede kong gawin. Mahanap lang kayo. Pero mas kanina ninyo ay hindi ko makita-kita. Dahil sa pekeng pangalan na ginamit mo noong nangamuhan ka roon. Bakit hindi sinabi ni Papa na nandito na pala kayo? Dagdag niyang saglit nitong kinatulala. Mag-ina mo po? Gulat at tila namamangha nitong ulit. Sino pong mag-ina ninyo? Ikaw at si Sevi. Mag-ina ko kayo. Pero hindi ba ginagamit lang ang salitang yon kapag kapag may relasyon ng isang babae at lalaki tapos nagkaanak? Wala naman tayong relasyon kaya hindi mo kami mag-ina. Ano mo lang ako? Surrogate. I can never call you that. Sansala niya. Pagkatapos ng lahat ng nangyari at ng kung anong paghihirap mo sa pagpapalaki kay Sevi, hindi mo deserve na matawag na surrogate lang. You're more than that. You're the mother of my child. In a way, my family. Anya at nahihiyang iwas ng tingin dito. Sabihin mo sa akin, paano mo ko nahanap?
Did you finally reconnect with your old bosses in the US? Sa kanila mo ba nakuha ang information ko? Iniwan ko talaga yun para ibigay sa'yo kung sakaling... Hindi po. Putol nito sa sinasabi niya. Hindi ako lumapit sa kanila at hindi rin akong humanap sa inyo. Hindi. Kung ganun, paano nandito ka? Paano nandito kayo? Nalilito niyang tanong. Dahil will ni Lord? Tadhana. What? Nawiwirduhan niyang wika. Nagkita sa Quiapo Church sina Don Juancho at Sevi nang bentahan ni Sevi ang papa mo ng sampagita. Nagbebenta ng sampagita sa simbahan ng anak ko. Gulat at hindi makapaniwala niyang tanong. Opo, sir. Pasensya na po, sir. Hirap kasi ako sa buhay kaya kahit bata pa, tumutulong na si Sevi na rumakit para magkapera kami. Pasensya na po talaga. Wala din akong choice. Nung una naman, inaawat ko pa si Sevi. Pero hindi ko po kasi talaga napipigilan ng batang yun eh. Huwag po kayong mag-alala. Nasa paligid lang din naman ako ng simbahan at nagbebenta rin ako ng kung ano-ano tulad niya. Lilinawin ko lang din po na hindi ko siya pinabayaan kahit na kailan. Hindi na nito natapos ang sinasabi at dire-diretso nang humagulhol nang hinila niya ito upang yakapin matapos siyang makonsensya. Naniniwala ako sa'yo. Naniniwala akong ginawa mong lahat ng makakaya mo para buhayin at itaguyod ang anak natin. Hindi kita sinisisi kung hindi mo siya nabigyan ng maginhawang buhay. Ang mahalaga ngayon, nandito na kayo at ako nang bahala. Bulong niya habang ang kamay ay kusang dumadaos-dos at humahaplos sa likod ng tumatangis na babae. I got you. I got you, Narson. Ako nang bahala sa inyo. Hindi mo nagagawin ang lahat ng mag-isa. Nandito na ako. I'm so glad that you found me. I'm glad that the universe finally brought you back to me. Ako nang bahala sa lahat mula ngayon. Sa kauna-unahang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, pakiramdam ni Cathy ay pwede na siyang mapagod. Sapagkat kahit papaano ay may katulong na siyang pumasan sa bigat ng responsibilidad ng pagiging isang magulang. Ano nga palang nangyari ron sa IVF clinic? Nung umuwi kasi ako rito, wala na akong nabalitaan kahit na ano. Kinasuhan ko yung klinik. Pati na rin yung doktor na siya naging dahilan para mangyaring lahat ng nangyari noon. Hanggang ngayon, nakakulong pa rin ang doktor na yun at yung IVF clinic. They filed for bankruptcy that very same year. But that should be the least of our concern. Anito dahilan para maalala niya ang kailangang gawin. Ipapakilala kita kay Sevi. Siyempre, ipapakilala kita sa kanya. Pero ayos lang ba na kausapin ko muna siya? Gusto ko lang sanang tansyahin siya eh. Baka kasi magulat. Buong buhay niya pa naman. Convinced siya. Natulad siya ng paborito niyang cartoons na si Astro Boy. Astro Boy? Oo, Astro Boy. Hindi mo ba alam yon? Yung batang robot. Yung robot na binuo ng tatay niya sa lab. Pagkatapos, mamatay ng totoo niyang anak dahil sa laboratory mishap. Pasensya na. Agap niya. Hindi ko naman kasi alam na magkikita-kita pa tayong tatlo. Kaya nung magtanong siya kung paano siya nabuo, yun na yung pinagbasehan ko. Paliwanag niya. Mabagal at may kabigatan ng hakbang na tinungo niya ang mansyon kung nasaan ang anak. Pati na rin si Don Juancho na totoong lolo nito. Nang makita siya ng dalawa pagpasok sa sala, biglang gusto niya itong talikuran at pagtaguan muna. Gawa ng nakatotoreteng kaba at takot na pumupuno sa kanyang dibdib hanggang maramdaman niyang pinagsiklop ni Gael ang kanilang kamay. I'm right here. Pwede mo akong tawagin kung hindi mo kayang kausapin ang anak natin na mag-isa. Anito na muling nagpakabog sa kanyang dibdib. Excuse me, Sir Gael. Bakit mo po hinahawakan ng kamay ng mama ko? Mama, may relasyon ba kayo? Naniningkit ang mga matang paninigurado ni Sevi, dahilan para iwagwag niya ang kamay ng binatang nakalingkis sa kanya. Bakit po walang sumasagot sa inyo? Guilty kayo, no? Kasi may relasyon talaga kayo. Tapos tinago niyo sa akin? Sevi, tangkang pagpapakalma niya sa uniko iho na ayaw magpaawat. Sa gitna ng pagkataranta ay hindi inaasahang sinalo siya ni Gael laban sa sandamakmak na tanong ng anak na hindi siya sigurado kung paano haharapin. Tama ka po. May relasyon nga kami ng mama mo. Madrama at may pagka-OA na suminghap ang anak niya. Mama,
May boyfriend kang mayaman tapos di mo sinabi sa akin? Di ba po may usapan tayo na okay lang na may boyfriend ka? Kasi gusto kong sumaya ka rin tulad ng mama ni Jampol na sumaya nung nakilala niya yung kanon niyang bebe. Pero dapat ipakilala mo muna sa akin para makilala ko. Anito habang nakatingin sa kanya na para bang isa itong istriktong magulang na disappointed sa kalokohan ng hindi makabasag pakinggan niyang anak. Hindi, tutul ako. Kahit na pogi katulad ko at mayaman, hindi pa rin ako payag na basta-basta ka na lang magiging boyfriend ni mama. Dapat dumaan ka muna sa akin at pag sigurado na akong hindi mo sasaktan ng mama ko, saka mo siya pwedeng ligawan. Ligaw lang, hindi pa boyfriend na agad-agad. Sevi, breathe in, breathe out. Alam mo ikaw, anak nga kita. Kuhang-kuha mong kaueyan ko eh. Ikalma mo anak at makinig ka sa akin. Wala kaming relasyon. Mayroon. Sansala ni Gael sa kanya dahilan para samaan niya ito ng tingin. Ano bang pinagsasabi mo? Naikwento sa akin ni Don Juancho na nasa innovation at machinery ang linya ng negosyo ninyo. Pero sobrang inventor mo naman yata. Pabulong niyang asik habang pilit na pinipigilan ang sariling kurutin ito. Ang mama mo, ako at ikaw, lahat tayo may relasyon. Tayo? May relasyon po. Paano? Paano tayo nagkaroon ng relasyon na hindi ko alam? Panguusisa ni Sevi sabay baling sa kanya. Mama, mukhang tama ka. May mali kay Sir Gael. Kaya pala gusto kong gawing apo ni Lolo kasi nalulungkot siya. Kasi may tama sa ulo ang anak niya. Shh! Umiiling na si Tanya rito. We are family. Saad ni Gael na kumuha hindi lang sa atensyon niya kung hindi pati na rin kay Sevi. Family? Bulong na tanong ng bata habang ang tingin ay pabalik-balik sa kanya at kay Gael. Yun pala ang relasyong tinutukoy niya. Nakakaloka. Ang daming pasakali. Akala ko pa naman kung ano na. Bulong niya sa sarili bago inasikaso ang nalilitong anak. Family? Paano natin siya naging family, ma? Paano ko siya naging family? Naging family ko ba siya dahil family rin siya ni Lolo Wancho? At pumayag tayo na maging family ni Lolo Wancho, kaya natin siya naging family? Bukod doon, family mo talaga siya kasi siya ang papa mo. Papa ko? May papa ako? Paano ko nagkaroon ng papa? Di ba ang sabi mo, para kung si Astro Boy, sa lab na buo? Oo nga, Sevi. Totoo rin naman ang sinabi kong yun na para kang si Astro Boy. Nasa lab na buo pero bago ka mabuo, may dinonate rin si Gael. Ano pong dinonate niya? Kapag malaki ka na at mas naiintindihan mo ng mga bagay-bagay, saka namin ipapaliwanag ng maayos ang lahat ha, Sevi? Paglilinaw niya. Galing sa kanya ay napunta ang tingin nito kay Gael at ganoon na lamang ang pagtataka niya nang makita ang hindi mabasang ekspresyon sa mga mata nito. Alam niyo po ba, sir, na may anak po kayo na binubuo sa lab? Tumango si Gael kay Sevi. Kung ganon, bakit wala po kayo habang lumalaki ako? Nasaan po kayo habang hirap na hirap kami ni mama? Kung alam niyo pong magkakaanak pala kayo, bakit di niyo kami inalagaan ni mama? Bakit pinabayaan niyo po kami? Ayaw niyo po ba sa akin paglabas ko kaya wala kayo habang lumalaki ako? Muntik na pasinghap si Cathy sa pinagsasabi ng anak niya. Alam niyang matalinong ang anak niya pero hindi niya alam na ganoon na ito kalalim mag-isip. Hindi, Sevi. Anak, makinig ka sa akin. Hindi kita pinagbabawalan na magalit sa akin o magtampo. Pero kailangan ko na hayaan mo ako magpaliwanag. Pakiusap nito habang si Sevi ay nagtatago sa kanyang likuran na para bang ayaw na nitong pakinggan ang kahit na anong sasabihin ni Gael. Cathy, please. Nagmamakaawa ako sa iyo. Kausapin mo siya. Kausapin mo ang anak natin. Sabihin mo naman na makinig muna siya sa akin. Kasi magpapaliwanag ako. Kaya kong ipaliwanag kung bakit wala ako sa tabi niya habang lumalaki siya. Pagsusumamo nito. Pagluhod ni Gael ay mariin siyang napapikit at dali-daling humarap kay Sevi na tinatansya ang ama. Sevi anak. Ayaw ko, mama. Ayaw ko po makinig. Ayaw ko na pala rito, mama. Bumalik na lang po tayo sa barong-barong natin sa Malate, ma.
Tara na po, halika na po. Pagsusumamo nitong mabilis na dumurog sa kanyang puso. Imbis na pilitin at pagalitan ito upang makinig sa kanya o kay Gael, ay minarapat niyang yakapin na lang ito at hayaan na muna. Dinala niya ito sa silid at hinayaang matulog. Bago tuluyang makababa sa sala, pagkatapos pagpahingahin ng anak, ay natigilan na siya at napatingin sa mag-amang ang mata ay agad na nakaantabay sa kanya. Kamusta ang apo ko, iha? Umiiyak pa rin ba siya? Takot pa rin ba siya? Seryosong pag-uusisa ng Don na dali-daling nakalapit sa kanya. Habang si Gael ay parang estatwang nakamasid lang. Gusto niya pa rin bang umalis dito? Tanong ni Gael dahilan para mabaling ang atensyon niya rito. Wala na siyang sinabi pagpasok namin sa kwarto. Hindi niya rin ako masyadong inimikan eh. Tahimik lang siya habang nakakatalukbong at namalayan ko na lang na nakatulog na siya. Paliwanag niya. Gael, pasensya na ha. Hindi ko naman alam na ganoon ang magiging reaction niya. Hindi ko alam na magagalit siya. Dugtong niya. Kung ako rin naman ang nahirapan ng ganoon sa murang edad, tapos malalaman ko na mayaman pala ang tatay ko, manggagalaiti rin ako. Sabat ni Don Juanchong nagpatiim sa bagang ni Gael. Pa, tingin mo ba ginusto ko mangyari to? Naiintindihan ko na hindi naiintindihan ni Sevi ang nangyari. Pero ikaw, matanda ka na. Dapat mas nauunawaan mo na ako. Aksidente ngang lahat at sinubukan ko munang hanapin ang mag-ina ko. I did my best. I tried my best. Well, your best wasn't good enough, Gael. Saka bakit hindi ko to alam? Bakit wala akong idea na nagpa-freeze ka ng sperm cell sa US? Na iyong sperm cell mo ay nailagay sa ibang babae. At taon ka na palang may hinahanap na mag-ina, ha? Sunod-sunod at walang paawat na tanong ng matanda na bagaman hindi nakadirekta sa kanya ay rumirindi na rin sa kanyang tenga. Don Juancho, kalma lang po tayong lahat ha. Pwede po ba yon? Ang kailangan po natin ngayon ay magtulungan para mapaamo si Sevi nang matanggap niyang papa niya. Hindi ang magturuan at magsisihan. Malalim siyang bumuntong hininga. I'm sorry, son. Tama si Cathy. Hindi tama na nagsisisihan pa tayo ng ganito ngayon. Ang kailangan nating gawin ay magtulungan. Pero bagong lahat, gusto ko munang malaman kung bakit inilihim mo sa aking may ganito palang nangyayari. Paano ba umabot sa ganito ang lahat, ha, iho? Bakit hindi mo sinabing may ganito kang problema? Because when all of this happened, you were drowning in your grief, pa. Drowning in my grief. Nalilitong tanong ng matanda bago saglit na sumulyap sa kanya at muling nagbaba ng tingin sa anak na parang papel na naupaupo sa one-seater sofa. Nung nalaman ko may stage 1 prostate cancer ako, halos kamamatay lang din ni mama sa colon cancer. Hindi na magandang lagay mo ng mga panahon na yun, kaya hindi ko na sinabi. Pag-uumpisa nitong paliwanag, saglit itong tumigil sabay tingin sa kanya na para bang nag-aatubili kung magpapatuloy pa, ngunit sa huli ay nagsalita ito ulit. Besides, it's just stage 1. My doctor detected it early, kaya nagamot. Pero sa takot na baka magkaroon ng kung anong komplikasyon, pagkatapos ng pagpapagamot ko, nagdesisyon ako magpa-freeze ng sperm cell for future use. Tapos, nangyari na yung mixed up sa clinic. At yung ano ko, na-inseminate na kay Cathy. May prostate cancer ka, anak. How about now, Gael? Okay ka na ba? Magaling ka na. Tinunguan nito ang ama na halatang hindi pa rin magkandamayaw sa pag-aalala. Are you sure, iho? Should I ask my doctors to check you again? Just to be sure, anak. Pa, okay na po ako. Magaling na ako. At taon-taon din ako nagpapatingin sa doktor para masigurong ligtas ako. I'm okay. And my top priority for now is to make Sevi accept me. Sabi nito sabay tingin sa kanya. But I won't force him. Hindi natin siya pipiliting tanggapin ako. Uunti-untiin ko siya at hindi ako magsusumiksik. Kung bukas pagising niya ay gusto niya pa rin umalis, hahayaan ko kayo, Cathy. But I won't let you go back to Malate. Pwede kayong tumira sa ibang property ko. Kapag mas kalmado na si Sevi bukas, susubukan ko ulit siyang kausapin. Susubukan kong ipaliwanag sa kanya ang nangyari. Baka kasi nabigla lang yun. Baka bukas mas open na siyang maging makinig sa akin. Thank you. Saad nito sabay tayo. Dire-diretso itong lumakad upang pumanhik sa taas. Habang nakamasid dito si Cathy,
ay bigla itong tumigil at bumaling kay Don Juancho. Thank you pa for bringing them home. Ngayon lang ako talaga natuwa at nakinabang sa pagiging usesero mo. Sa praise, right, iya? Pinuri ako ng lokong iyon. Opo, Don Juancho. Napapangiting sang-ayon niya. Pero bakit parang backhanded compliment naman ang tunog? Tanong nitong mahina niyang tinawanan bago sumunod sa naunang si Gael. Mahaba ang araw na yon para sa kanilang mag-ina. Dala ng pagod, hindi na nagawa ng katawan niyang mamahay pagkat paghiga niya sa tabi ng anak niya na mas naunang natulog ay agad na rin siyang hinila ng antok. Nang hindi niya mahanap ang katawan ng anak nang kapain niya ito matapos niyang maalimpungatan, ay dali-dali siyang napabalikwas. Pagkakita sa bukas na pinto ng kwarto, ay agad siyang lumabas at mula sa di kalayuan ay nahanap niya si Sevi na nakatayo sa tapat ng pamilyar na pintong may padlock. Anong ginagawa mo rito? Nag-sleepwalk ka na naman ba? Bulong niya paglapit sa bata. Nang hindi ito umimik ay napatingin na rin siya sa direksyon kung saan nakapako ang tingin nito. Baby's room? Tanong niya. Sevi, teka, huwag kang pumasok dyan. Habol niya sa anak na hindi napag-awat. Sevi, halika na. Baka mamaya magising sila at makita tayo rito. Pangungumbinsi niya sa anak na nakatingin sa isang wooden crib. Naiisip mo bang naiisip ko, Mama? Kalmadong tanong nitong hindi niya na nasagot sapagkat pakiramdam niya ay muli na namang napulbos ang basag niyang puso nang mapagtantong ang nursery na ito ay para kay Sevi. Para sa akin dapat to, di ba? Ito po dapat ang magiging kwarto ko kung nahanap niya tayo agad. Sevi, halika na. Hindi dapat tayo nangingialam ng mga gamit nila. Baka magalit si Gael. Paano mo ba kasi nabuksan to? Nakalak to ah. Nung nadaanan ko to kanina, nakita kong may lock to. Teka, saan mo nakuha ang susing yan? Agap niya nang iwagayway iyon ni Sevi. Imbis na sumagot ay tinuro lang nito ang sahig sa harap ng pinto. Ikaw talaga? Manang-anak ka sa lolo mo. Parehos kayong pakilamero. Pabiro niyang bulong sabay kuha ng susi sa kamay ng anak. Sevi, halika na. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Iihi dapat ako, Ma. Naiihi ako eh. Tapos nadaanan ko yung susi sa sahig. Tapos parang may bumulong sa akin na buksan ko ang pinto na to. Pero tama naman ako, di ba? Para sa akin to. Muli niyang pinasadahan ang nursery's room na bagaman hindi nagamit ay halata namang alagang-alaga. Pagkat miski isang kalikabok ay wala siyang mahanap. Kung may kwarto ko rito, ibig sabihin nagsasabi po si Sir Gael ng totoo. Hindi niya ako pinabayaan, Ma. Hindi niya tayo iniwan sa ere tulad ng papa ni John Paul. Ikaw talaga. Bakit ba parati mong nasisingit si John Paul sa usapan? Tanong niya sabay pasada sa maayos namang buhok ng anak. Pero tama ka, Sevi. Hindi ka pinabayaan ng papa mo. Hinanap niya talaga tayo. At ang tagal-tagal niyang hinintay ang pagdating mo. Kita mo naman, di ba? Mahal ako ng papa ko, Ma. Parang ikaw na mahal din ako. Sobra, Sevi. Sobra-sobrang mahal ka niya. Pero paano niya po ko mahal hindi niya naman ako kilala? Kasi anak ka niya, Sev. Kaya kahit na hindi ka niya masubaybayang lumaki, alam kong mahal ka niya. Hindi mo ba yun naramdaman kanina? Hindi ko po alam. Ang alam ko lang nagtampo ko sa kanya kasi ang tagal-tagal nating wala. Kasi akala ko pinabayaan niya tayo. Bad po ba ako? Kasi inaway ko siya kanina. Hindi ka masama. Paano ka magiging bad? Di ba, ikaw nga ang good boy ng Malate at Quiapo? Opo, ako nga. Kaya bukas na bukas, magsasorry na po ko sa kanya at di ko na po siya aawayin. Saad nito sa maliit niyang boses. Pwede bang samahan mo ako pag nagsorry ako sa kanya bukas, Ma? Natatakot po kasi ako eh. Baka galit na rin siya sa akin. Baka di niya po ko pansinin. Parang si John Paul pag nagtatampo siya kapag natatalo ko siya sa pogs. O sige, bukas na bukas, sasamahan kitang magsorry sa papa mo. Anya sabay hawak sa kamay nito para igiya na ito palabas ng nursery. Hala! Bulong nito nang bumungad sa kanila si Gael na nakatayo malapit sa pinto. Akala ko, pinaglalaroan lang ko ng utak ko. Hindi pala. Nandito nga talaga kayo. Sir,
Pasensya na po, pinakailaman ko to. Na-curious lang po ako para kasing may boses na humihila sa akin papunta rito eh. Sabi niya, Sevi, buksan mo ako. Tingnan mo ako. Kaya ayun po, nakinig po ako. Anong anak niya sa papa nito at saka bumaling sa kanya. Mama, ibigay mo na sa kanyang susi nitong kwarto bago siya magalit. Paghihikayat nito. Nang maramdaman niya ang tingin ng binata, ay sunod-sunod siyang napalunok at parang tau-tauhang sumunod sa panghihikayat ng anak. Pasensya na't napadpad kami rito nang walang paalam. Ang batang ito kasi may pagkapakailamero. Huwag kang mag-alala. Pagsasabihan ko siya at sisiguraduhin kong hindi niya na to uulitin at hindi na siya papasok sa ibang kwarto rito sa mansyon. Ayos lang. Hindi ako galit. Yes, you're not supposed to see this yet. Pero hindi rin naman ako galit na nakita niyo to. At Sevi, pwedeng-pwede mong ikutin itong mansyon. Sa'yo na rin naman ang bahay na to. Yun ay kung gusto mo na ritong tumira. Sabay siya at si Gael na natahimik at pigil hiningang binantayan ng maingat na paglapit ni Sevi na isang beses pang tumingin sa kanya bago tuluyang pinutol ang distansya sa pagitan nito at ng ama. May gusto lang akong malaman, sir. Sir, Sevi. Bago niya itam ang anak ay nahawakan na siya ni Gael. Ayos lang. Kung saan siya komportable. Baby steps, Cathy. Baby steps. Okay. Tugon niya. Ano yun, Sevi? Anong itatanong mo? Talagang mahal mo po ba ako? Para sa akin po ba talaga ang kwartong ito? Tumango si Gael sabay ngiti sa kanya at kay Sevi. I do love you, son. Simula nung araw na malaman kong ipapanganak na sa mundong ito, mahal na kita. At hindi ko nga alam na kaya ko palang magmahal ng ganito. Na posible palang mangulila sa isang taong miski anino ay hindi ko pa nakikita. Sa pagpatak ng luha nito ay napaiwas na lang siya ng tingin sapagkat parang damit na pinipiga ang puso niya gawa ng mga salitang lumalabas sa bibig nito. I spent the last 6 years begging God to give you back to my life. Ganun kita kamahal. At saksi ang kwartong ito sa pangungulila ako sa'yo. Kaya ngayon nandito ka na. Pwede bang hayaan mo ko na iparamdam sa'yo ang pagmamahal ko? Just give me a chance to be your father, Sevi. And I swear I will never fail you. May pag-aalinlangang sumulyap sa kanya ang anak na pagkatapos niyang tanguan ay pinutol na ang pagpipigil at yumakap na kay Gael. Cathy, pukaw nito sa kanyang atensyon. Come here. Let me hug you too. Ha? Ako? Bakit ako nasali? Okay na kahit hindi. Mahina siyang napasigaw nang tuluyan siyang abuti ng lalaki at isiksik sa dibdib nito. No more misunderstanding from now on. Thank God for bringing my family home. Bulong ni Gael at tulad nito ay hindi niya napigilan ang sariling magpasalamat sa Diyos. Sa pagdaan ng mga araw, linggo at buwan ay mas lalo pang nakilala ni Cathy ang ama at lolo ng anak niya na nagbigay kumpirmasyon na ang pagiging selfless at matulungin ni Sevi ay sa father side nga nito naman na. Lalo na't hindi natatapos ang linggo na hindi sila nagpupunta sa mga orphanage upang tumulong at mag-donate sa mga bata na hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ang pamilyang pwede nilang maging forever home. Sevi, may panglalambing niyang tawag sa anak sabay haplos sa likod ng anak na nakayuko at naidlip na sa mesa. Mama, inaantok na po ako. Gusto ko nang matulog. Hindi pa po tayo uuwi. Tanong nitong hindi niya inintindi sapagkat ang atensyon ay nasa basang-basa nitong likuran na kasalukuyan niyang pinupunasan. Mama, muli nitong tawag at sa pagkakataong iyon ay hinarap niya na ang anak. Pagod ka na? Tumango ito. Gusto mo na bang pumunta sa kotse? Doon matulog. Sasamahan kita. Patapos na rin naman dito. Nagiligpit na lang. Mama, pagod na po ako. Hindi ko na po kayang tumayo. Pwede po bang tawagin niyo si Papa? Pwede po bang buhatin niya na lang ako papunta sa sasakyan? Please, Mama. Kausap pa ng papa mo si na sister eh. Ako na lang ang magbubuhat sa'yo. Mama, hindi mo ko kaya. Big boy na ako eh. Big boy ka riyan. Hindi kayang-kaya kitang buhatin. Parang palakas siyang nagitla nang may humawak sa kanyang bewang at sumalubong ang maamong mukha ni Gael paglingon niya. Ako nang bahala, Cathy. Presenta ni Gael na bigla na lang ding sumulpot sa kanyang likuran.
Sure ka? Mabigat yan. Oo naman. Kung ikaw nga, kaya kong buhatin. Ang anak pa kaya natin? Saad nitong ikinainit ng kanyang pisngi sa hindi malamang dahilan. Pagtalikod nito upang buhatin si Sevi, ay agad niyang napansin ang basang-basa rin nitong likod dahilan para hawakan niya ang braso nito ng mapigilan. Bakit? Yung likod mo, basang-basa rin. Masama na matuyuan ng pawis ang likod. Baka magkasakit ka. Aalis ka pa man din para sa business trip mo sa Japan bago matapos itong linggo, hindi ba? Hindi naman ako sakitin. Sansala nito dahilan para maningkit ang kanyang mga mata. Ay nako, hindi. Hindi pwede. Mamaya, tularan ka pa ng anak mo. Masyado pa namang nagpapakaminimi mo ang anak mo. Halika, pupunasan ko rin ang likod mo. Anya sabay pwesto sa likod nito. Sa kalagitnaan ng pagtutuyo niya sa likod, ay sa kanyang napagtantong hindi niya naman dapat ginagawa ang bagay na yon para sa ama ng anak niya. Ngunit dahil nasimulan niya na, ay tinapos niya na lang at pinilit na umaktong hindi siya nako-conscious o nahihiya. Iyan, okay na. Iniwan ko na rin yung panyo sa likuran mo. Sa'yo pala kasi namana ni Sevi yung pagiging pawisin niya. Nauutal niyang sabi habang ito ay nagpapantestikuhan at may pagtitimping nakatingin sa kanya. Ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Si Sevi, dalhin mo na sa sasakyan nang makapagpahinga na ng mas maayos. Ganito palang pakiramdam ni Levi. Makahulugan nitong komento. Pakiramdam ni Levi? Nung kaibigan mo? Pwede ko na rin ipagyabang sa kanya na may nagsusungit na rin sa akin kapag hindi ko inaalagaan ang sarili ko. Ano? Nothing. Bigla nitong bago sa kanilang usapan. Can you stay with Papa for a while though? Magkasulat lang siya ng cheque for donation sa monthly expenses itong orphanage. Tapos, uwi na rin tayo. Pakiusap nitong kanyang tinanguan. Ilang segundo pa siyang natulala sa papalayong figura ng kanyang mag-ama bago niya ipinilig ang ulo at hinaplos ang dumadagundong na dibdib sapagkat minabagabag na naman siya ng mga paru-parong hindi niya alam kung kailan nanirahan sa loob ng kanyang sikmura. Ano ba itong nararamdaman ko? Palpitation ba to? Anxiety? Dahil naman saan at bakit parang padalas ng padalas? Parang alam ko na kung ano nararamdaman mo, Iha. Sabat ni Don Juancho na biglang sumulpot sa kanyang gilid. Don Juancho, tapos na ho ba kayo sa ginagawa ninyo? Tara na po. Ang yaya niya rito. Ay nako, kayong dalawa, oo. Para kayong mga bata. Hanggang kailan ba kayo maglalaro ng ganyan? Ilang buwan nyo na rin ginagawa yan na. Hindi pa ba kayo nagkakahulihan? Makabuluhan nitong tanong na kanyang pinangunutan ng noo. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Mali ba ako, Iha? Nanalabo na ba ang paningin ko at kung ano-ano nang nakakita ko? Po, Don Juancho talaga? Ang hilig niyo pong magpaligoy-ligoy. Hindi ba at hindi lang naman si Sevia nagpapalapit kay Gael? Ikaw rin. Kayo ring dalawa ay napapalapit sa isa't isa. Nagde-date ba nga kayo minsan, hindi ba? Parang batang nanunudyo ito na kanyang inilingan. Nagko-co-parent po kami ni Gael. Bukod doon, nasa iisang bubong din kami. Kaya wala pong ibig sabihin ng pagiging malapit namin. Magkaibigan lang kami. Saka yung date na yon, wala po yon. Kasalanan nyo rin naman po ni Sevi kung bakit nagkakaroon kami ng ganong moment. Kasi pinagkakaisahan nyo kami. Pero magkaibigan lang po kami. Yata. Magkaibigan? Sa bagay, gayon din naman kami nagsimula ng asawa ko. Magkaibigang nauwi sa pag-iibigan. Hirit nito bago sumisipol na iniwan siya. Magkaibigan nga lang po kami ni Gael. Bakit ba ayaw niyong maniwala? Kayo po talaga? Sigaw niyang hindi pinakinggan ng matanda at parang bata pa nga itong nagtakip ng tenga bilang pagpapahiwatig na wala itong balak na pakinggan ang kanyang paliwanag. Samantala, You think what, Gael Alonzo? Naiinip na dugtong ni Levi. Malalim na bumuntong hininga si Gael at parang batang ibinoon ang mukha sa kanyang working table, dala ng frustration. You think you're falling for the mother of your son? You think you don't want to be just friends and co-parent with her anymore? You think you want to marry her? You think you love her? Agad niyang iniahon ang nakasalampak na muka at namimilog ang matang tumingin dito. Ano sa mga sinabi ko, ang karugtong ng I think mong iyan na. Wait, hindi naman siguro all of the above ang sagot mo, Gael. I don't know. Pagod at naiirita sa sarili niyang sagot. You don't know? Ano ka?
Kaidara ng anak mo na hindi kayang kilalanin, pangalanan at i-regulate ang feelings mo. Levi, hindi kita pinapunta rito para asarin ako Wait, pinapunta mo ako rito para hingian ng love advice. Seryoso ka ba? Well, you're the one who is in a happy marriage. You're in a happy something too, Gael. Ano man ang tawag niya sa setup niya ni Cathy? Kung tutuusin nga, marriage contract at wedding ceremony na lang ang kulang sa inyong buhay Paano kung ligawan ko siya? Tanong niya. Nang tumayo ito at kumuha ng wine glass at bote ng wine, ay dali-dali niya itong pinanlisikan. Are you saying na iinom ko lang to? Kasi ito rin ang ending ko dahil wala naman akong chance kay Cathy. Alam mo, talo mo si Ines mag-overthink. Hindi yata akong kailangan mo kundi isang therapist. Levi, I'm serious. Anya dahilan para magtaas ito ng kamay at muling bumalik sa one-seater. Fine, magsaseryoso na rin ako. So? Tanong niya. Sandali At bago magkalimutan, may consultation fee to. Hindi libre ang pagiging love guru ko. Whatever, name your price. Just help me figure this out. Pagsusumamo niya. You're the top of our class and top-notcher pa number. Pero ito lang hindi mo ma-figure out on your own. Can you stop judging me and just help me? Sagot niya. Fine. Muli nitong sang-ayon. Nang muli silang matahimik ay hindi na niya maiwasan na panlakihan ng mata ang kaibigan na mahinang humahagik-hik bago muling nagseryoso. First step, wag mo nang i-deny yung nararamdaman mo para kay Cathy. Wag mo na ring hanapan ng logic o ibang interpretation. Because love is love. There's no logical reason behind it. If you feel it, you feel it. Sabi nga nila, pag tinamaan ka, lintik na lang talaga. Saglit itong tumigil at may pang-judge siyang sinipat. Mahal mo ba si Cathy? Oo. Bilang siya, hindi bilang ina ni Sevi. I love her for who she is. Naguguluhan ako sa ibang bagay, but that, malinaw sa akin. Then, master the courage to confess and court. Yan ang step 2. Kapag malinaw na sa'yo ang nararamdaman mo, nasabi mo nga ay malinaw na, ang next step ay to earn her. And once you do, pakasalan ko na. Putol na tanong niya kay Levi. Napaka-advance mo naman. Hindi ba pwedeng gawin mo munang nobya? Kasal agad? Why waste time kung yun din naman ang gagawin ko sa future? Ang pakasalan siya. Alam mo, gulo mo rin Akala ko ba nandito ko para tulungan kang i-figure out ang nararamdaman mo para kay Cathy? Hindi mo naman pala kailangan ng tulong. Tapang para mag-confess ang kailangan mo. Ang tangkad-tangkad mong tao. Torpe ka. Sana di yan naman ni Sevi. There's the door. Umalis ka na nga. Madrama itong suminghap. Ganun na lang. Pagkatapos mong makuha ang kailangan mo sa akin, papaalisin mo na lang ako nang wala mo lang thank you. Pagpasok ng thirst alert sa phone nito, ay dali-dali nang itinikom ni Levi ang bibig sapagkat natanggap na nito ang limpak-limpak na consultation fee. Kaya mo to, Gael. You just have to be honest with your feelings. You just have to tell her what you really feel. Pagkumbinsin niya sa kanyang sarili nang bago tawagan si Cathy na pagkaraan ng ilang ring ay agad nang sumagot. Gael, pauwi ka na ba? Oo, pauwi na. Itatanong ko lang kung pwede ka ba mamaya. Pwede naman. Pero teka, para saan ba't anong gagawin? May sasabihin ako May kailangan kang malaman. Ano? Naayos na ng secretary kong enrollment mo. Next week, pwede ka nang humabol ng pasok. Anya sabay batok sa sarili. Yun lang, sige. Bababa ko na to. Mag-aayos lang ako, tuwi na rin. Dagdag niya sabay sa lampak sa swivel chair at halos kutusan ng sarili. Okay. If I can confess my feelings right away, pwedeng through action muna ako, mamin, di ba? Tama, pwede yun. At yun na lang muna gagawin ko. Marami pa namang oras. I can take my time. Pangumbinsi niyang bulong sa sarili habang pilit niyang ikinakalma ang pusong nagwawala pagkat muli na naman siyang natorpe. Samantala, tulad ng napagkasunduan ni Cathy at Don Juan siya noon, ay muli nga siyang bumalik sa pag-aaral. Sa pagtatapos ng unang semester niya bilang first-year tourism student sa FEU, ay hindi siya makapaniwala na sa loob lang ng halos 5 buwan ay napakalaki na ng pinagbago ng buhay nilang mag-ina. Bukod sa nakukuha ng anak ang lahat ng gusto at pangangailangan, may panahon na rin siyang asikasuhin ang sariling pangarap. Sapagkat may katuwang na siya sa pagpapalaki sa uniko iho niya
na dati akala niyang mag-isa niya lang papasanin habang buhay. Bukod sa pag-aaral, ang problema niya na lang ay ang label nila ni Gael. Dahil bagaman tila naniligaw ito, hindi naman tuluyang maamin ng binata ang nararamdaman at nananawa na siyang maghintay kung kaya't sa tulong ng mga kaibigan na nakakilala niya sa college ay napagdesisyonan niya ng mauna na siyang aamin. Dahil kahit nalilito noong nakaraan, malinaw na sa kanyang may nararamdaman siya para sa ama ng anak niya. Cathy, Tawag ni Kenneth. Ang kaklase niyang bagaman ilang beses niya nang tinanggihan ay paulit-ulit pa rin siyang kinukulit. para sa'yo. Anito sabay abot ng bulaklak na agad niyang inilingan. Sa bigla nitong pagtapon at pagtapak ng bouquet sa may parking lot ng university ay nakaramdam siya ng kaba. Agad niya itong iniwan, ngunit mabilis din itong nahawakan ang kanyang braso upang pigilin siya. Kenneth, bitiwan mo ako. Nasasaktan ako. Bitiwan mo ako bago ko ito i-report sa school board. Nang marinig ang kanyang pagbabanta ay napilitan itong pakawalan siya. Wala na siyang sinayang na oras at dali-dali nang lumayo sa kaklase. Habang tinatakasan ito, ay bumangga siya sa isang lalaki na dali-dali niyang nilayuan. Ngunit nang makita kung sino ito, ay agad niyang hinawakan. Catherine, what's wrong? Why do you look so scared? Gusto ko nang umuwi. Umuwi na tayo, Gael. Iuwi mo na ako, please. Iuwi mo na ako. Pakiusap niya. Ramdam niya pa rin ang dagundong ng takot sa dibdib niya buong biyahe. Ngunit pilit siyang umasta na ayos lang ang lahat pagdating nila sa mansyon. Cathy, Si Sevi, agad niyang pag-iiba sa takbo ng kanilang pag-uusap. nasa swimming class niya. It's Saturday, remember? At alas 7 pa natatapos ang swimming class ng anak natin tuwing Sabado. Oo nga pala. Sige, aakyat muna ako sa kwarto. What happened back there? Sinong tinakbuhan mo sa parking? Why do you look so scared? Wala yun. Sige, magbibihis lang ako at tutulong na rin ako sa pagluluto ng dinner. Salamat pala sa pagsundo sa akin. Catherine, Madiin itong tawag sa kanyang pangalan, dahilan para muling umahon ng pag-aalala sa kanyang dibdib. anong nangyari kanina? May ginawa bang kung ano sa'yo? Gael, wala. Huwag na nating palakihin. May nangyari nga. Anong ginawa sa'yo? Sino? Wala. Wala. Iritado nitong tanong habang ang panga ay umiigting. You were shaking in fear when I saw you. When I touched you. Hindi ka matatakot ng gano'n kung walang nangyari. Pagtataas nito ng boses, dahilan para mapapikit siya. You don't want to tell me. Fine. I'll find the answer myself. Sabi ngang wag mo nang palakihin pa. Kaya ko naman. Kaya mo naman. You mean magtitiis ka na lang na matakot sa kung sino ang Poncio Pilatong tumakot sa'yo ng gano'n? You'll spend 4 years in that university, Cathy. And I won't let you feel unsafe. Naiintindihan mo ba? Kaya nga sabihin mo na. Cathy, nangako ako sa'yo, di ba? Nangako akong poprotektahan ko kayo ni Sevi. Hindi ko yun magagawa ng maayos kung hindi ka magsasabi sa akin. Hindi naman ako ibang tao, di ba? We're family. I'm your family, right? Nakokonsensya niya itong tinanguan. Si Kenneth, kaklase ko siya. At mahigit 1 buwan na siyang sumusubok na manligaw. Pero hindi ko siya pinapayagan. Hindi ko siya ine-entertain kasi hindi naman siyang gusto ko manligaw sa akin eh. Kanina, bigla niya na lang akong hinawakan. Bigla siyang parang nagalit. Pero yun lang yun. That's it. Anunsyo nitong ikinalaki ng kanyang mata. Anong gagawin mo? Pag-uusisa niya. Kakilala ni Papa ang din ng university. Sinasabi mo bang patatalsikin mo si Kenneth sa university? Kung ako masusunod, yun ang gusto kong mangyari. But I don't want you to feel burdened. Ayokong isipin mo na sinira mong future ni Kenneth. So I will be lenient. I will let the school board handle him. I-report natin siya. Pero, tangkang pagpipigil niya. Ngunit desidido na ito sa desisyon. Kenneth made you feel unsafe. Maaaring tigilan ka niya kapag nalaman niyang konektado ka sa aming mga Alonzo. Pero paano kung ibang babae naman ang pestehin niya? Hanggang maaga, dapat maputol na ang sungay ng lalaking yun. Ako nang bahala sa lahat. Huwag kang magalala. Bulong nito sa kanya. Hindi niya maipaliwanag kung paanong nabasa niya na tila humihingi sa Gael ang permisong yakapin siya. Ang alam niya lang ay wala na itong sinayang na panahon at ikinulong na niya sa bisig nito pagkatapos niyang tumango. I was so worried of you, Hattie. Ayos lang ako.
pag-aalo niya sa binatang kumalas at humawak sa kanyang pisngi. Hindi ako papayag na bastusin ka na kahit na sino. Alam ko, And I'm not doing this. I'm not acting all protective because you're Sevi's mom. hindi. Oo, Kumpirma nito. ginagawa kong lahat ng to because you're a woman and every woman deserves to be respected. Yun lang ba? Panunodyo niya. Umaasa na baka sa pagkakataong iyon ay marinig niya mula rito ang salitang matagal niya nang gustong marinig. Diyos ko po. Bulong niya sa sarili at tuluyang lumayo kay Gael nang hindi ito makaimik. Hindi ko na kaya maghintay na mapuno ng tapang yung dibdib mo. Kaya ako nang magtatanong, gusto mo ba ako? Hindi ito nakaimik. Sa isang kisap mata ay malakamati sa pula na ang leeg at buong mukha nito. Gael, gusto mo ba ako? Tama ba ako? Na gusto mo ako at naniligaw ka nang hindi man lang nagsasabi na nanliligaw ka na pala? You were just waiting for me to realize that you're courting me, right? It's almost 7. Susunduin ko muna si Sevi mula sa swimming class niya. Tangkang pagtakas nito. Lolo, tama ka po. Sa sobrang torpe ni Papa, mauuna pa yata ako magka-girlfriend bago niya maging girlfriend si Mama. Saad ni Sevi na hindi niya namalayang dumating na pala at tila kanina pang nakikinig sa usapan nila. Papa, bakit ba ang torpe mo po? Pogi ka naman tapos ang tagal-tagal ko nang binigay sa iyong matamis ko pong oo para ligawan ng mama ko at maging boyfriend niya. Si mama ko na nga ang nagtanong eh. Hindi mo pa rin kayang sumagot? Ay Papa, ako na nga. Ako na. Ako na magtatanong sa mama mo. Stay put lang with your lolo Wancho, please. Okay pa, pero pag di ka umamin kay mama within 5 minutes, ako na po magtatanong kay mama para sa'yo. Pagbabanta nito na kanilang ikinatawa maliban sa kabadong si Gael. Malalim itong bumuntong hininga at pagkuhan ay hinila ang suot nitong kwintas kung saan nakasabit ang singsing sabay luhod sa kanyang harapan. Hoy, tinatanong ko lang naman kung gusto mo ako. Bakit naman nakaluhod ka na sa harap ko? Hindi ka ba na-brief na luluhod lang ang isang lalaki pag-aalokin na nila ng kasal ang isang babae? Na-brief. Alam ko. Kinakabahang pag-amin nito. Nang mapagtanto niya ang balak ni Gael ay napatakip siya sa bibig. Sumulyap siya sa anak pati na rin kay Don Juancho. Saka muling nagbaba ng tingin kay Gael. Magpapropose ka talaga? Yes. Since my son and father set me up, I'm finally taking my chance. Bahala na kung anong mangyari. Oo. Nakatabon pa rin ang dalawang palad sa bibig niyang sagot bago pa nito maibato ang tanong. Mama, kalma. Kunwari dalagang Pilipina ka muna. Pwede po bang pagtanungin mo muna si Papa? Tanong ni Sevi na tila stress na sa kanila at may pagsapo pa sa sariling noo. Hindi na kailangan. Alam ko naman kung anong itatanong niya sa akin. At yun ang sagot ko. Oo ang sagot ko, Gael. Gusto ko magiging Mrs. Gael Alonzo. Gusto ko maging asawa mo. Walang pagsidlan ang tuwang bulalas niya. Oh God. Bulong nito. Ang tagal-tagal kong kinabahan. Yun pala, we are on the same page. Anito sabay suot ng singsing sa kanyang daliri. Sakto sa pagtayo nito ay ang pag-abot niya sa labi nito dahilan para malakas na tumikim si Sevi. Mama, nag-propose lang si Papa. Wala pang you may now kiss the bride. Kaya wag na po muna kayong mag-kiss. Biro ni Sevi na pagbukan niya ng braso ay agad na ring tumakbo upang makiyakap. Maya-maya ay sumali na rin si Don Juancho sa nagaganap na first and official family hug ng pamilyang Alonzo na labis niyang ikinatuwa sapagkat nang mamatay ang kanyang ina, na huli niyang kamag-anak ay hindi na sumagi sa isip niyang makakahanap pa siya ng kakampi sa buhay, maliban kay Sevi. Ngunit sa pagpasok ni na Don Juancho at Gael, ang dating tila black and white na buhay nilang mag-ina ay mas napuno ng kulay at lalong nagkaroon ng sigla. 2 taon pagkatapos nilang ikasal ay sinubukan pa nilang mag-anak. Ngunit nang hindi na mabiyayaan ang biological na supling, ay pinili niya at ni Gael na mag-ampon. Nang sa ganoon ay isang bata pa ang makatanggap ng kalinga ng buong pamilya. Bagay na alam niya nga minsan ding pinangarap at kinasabikan ng sarili niyang anak. The end.
Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutang mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!